Mahalaga itong sasabihin ko, kaya kung may binabala ka, pakinggan mo muna to. Sa buhay natin merong aksyon at meron ding consequences ang mga aksyon. Alam natin yan, pero may paraan ng ating isipan, emosyon, at pagdedesisyon na makalimutan ang katotohanan yan. Isipin mo na lang kung ilan sa mga pinagsisisihan mong nagawa mo na ang alam mo namang hindi dapat, pero natuloy mo pa din gawin. At yan ay hindi lang totoo sa buhay mo, totoo yan sa buhay ng bawat isa. Diyan papasok ang kahalagahan ng mga boundaries o limitasyon sa ating buhay. Yung mga linya na alam mo na hindi mo dapat tawirin, kapag ginawa mo ay merong consequences. Ang mga linyang iyan ay dapat nilatag mo sa panahong malinaw ang isip mo dahil ang totoo, kapag ka-pressured ka na, iba na yung takbo ng isip mo, hindi ba? Kapag matindi ang emosyon ng tao, yung sobrang galit o sobrang saya man yan, kadalasan ang katinuan sa desisyon na apektuhan. Nakakagawa ng mga bagay na pansamantala na parang yun ang tama dahil yun ang gusto mo, bunga ng udyok ng emosyon mo. Pero piliin mo na rin na huwag gawin ang alam mong lalampas sa linyang itinakda. Don't cross that line. Kapag kagipit ka na at desperado, kadalasan din ang mali ay nagmumukhang kanais-nais gawin. At may pagkakataong nag-uumpisa na ang isip mo na i-justify kung bakit at dapat mong gawin ang isang bagay na alam mong mali. Muli, don't cross that line. Kapag tila walang makakakita at makakaalam ng maling gawa, o kaya yung alam mong kapag ginawa mo ang hindi tama, wala namang makakaalam at makikialam. Lagi mong tandaan na panahon din yan para mag-ingat. Don't cross that line. Ang sabi ng Bible, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Kung nagbabalak kang gumawa ng hindi tama sa ano pa mang kadahilanan, alalahanin mo na ang bawat mali ay merong consequence. At ang Diyos naman ay may alok ding tamang paraan para ang sitwasyong nagtutulak sa iyo sa kamalian ay malampasan. Sabi ng isang author, do not do something permanently damaging because you are temporarily upset or struggling. May wisdom dyan. Kaya dapat isaalang-alang yan bago pa man makagawa ng mga bagay na bandang huli ay pagsisisihan. May mas mainam na paraan para humarap sa bawat problemang kinakasangkutan. Hindi laging ang discarding mali ang dapat na pag-isipan dahil ang pamamaraan ng Diyos, bukod sa laan, ay pamamaraang kapag pinili mo ay hindi mo pagsisisihan. Asa ka pa, ha?